Totoo nga ba na ang mga presidenteng nananatili ng matagal sa Malacanang ay minamalas? Mga kaibigan, alam nyo ba na may isang lumang kwento sa ating bansa na tinatawag na The Malacanang Hex o Curse of Malacanang? Kung hindi nyo na ito naabutan ay sigurado akong alam ito ng mga lolo't lola ninyo kung saan ayon sa kwento, yung mga presidente raw na namamalagi ng matagal sa pwesto at naninirahan ng matagal sa Malacanang ay nagkakaroon ng iba't ibang kamalasan sa buhay. Ayon sa ilang historiador, nagsimula raw ang kamalasang ito noong American colonial period noong early 1900s dahil may mga espiritu raw at mga kaluluwa ng mga namatay at pinaslang dun sa gusali noong panahon ng mga Espanyol ang namamalagi at nagpaparamdam dun sa Malacanang, bitbit ang kanilang galit, poot at negatibong enerhiya na siyang nagdudulot ng kamalasan. Sumikat lalo ang kwentong ito noong 1986 matapos mapatalsik sa pwesto ang dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. na may pinakamatagal ring pag-upo sa pwesto sa loob ng mahigit 20 taon hanggang sa natanggal nga ito gawa ng nangyaring EDSA Revolution.